Magandang araw po sa inyo. So, sobrang excited ako ngayon kasi ngayong araw binabala kong tumingin ng bagong sasakyan. Tama kayo, titingin tayo ng bagong sasakyan ngayon. Pero syempre, family car pa rin yung binabala kong sasakyan. Sa mga bago po nating subscriber, hindi pa nakakaalam sa nangyari dun sa sasakyan ko dati. Yun, di bali nabangga po tayo, nagkaroon ng aksidente noong March 26, 2024. Di bale, papakita ko ulit sa inyo yung aksidenteng nangyari sa akin. Ito yun. In 2.1 kilometers, turn left at Tanacari toward Mito. Uy! Ayan, ang sabi ng mga insurance company ng mga sasakyan namin, both sides sa akin saka dun sa nakabanggaan ko. Ang naging desisyon po nila kasi doon is 90-10. Ibig sabihin po, 90% kasalanan po nung nakaputing sasakyan, tapos yung 10% naman kasalanan ko. And alam nyo ba na sobrang naging malaking tulong yung pagkakaroon ng dashcam sa sasakyan? Wala tayong dashcam noon, mahirapan tayong mag-explain sa kanila at baka hindi rin tayo paniwalaan. Kaya malaking tulong talaga yung dashcam sa sasakyan ko. At pinakita ko lang sa kanila yon, nagkaroon agad sila ng desisyon. Pinabala ko naman tumingin ngayon ng sasakyan. Hindi naman dahil sa nagmamadali na akong magkaroon ng bagong sasakyan. Sa totoo niyan, yung motor nga na ginagamit ko po, pwedeng-pwede na yun sa pagpasok sa trabaho. Hindi naman porkit titingin ako ngayon, bibili na agad ako or kukuha na agad ako ng sasakyan. Wala naman din tayong pambili. Although pwede naman dito yung loan sa Japan. Pwede ka mag-loan ka. Pero ayoko muna siguro ng utang. Ayoko muna ng utang. At maraming gastusin. Tita Dakimasu. Dakimasu, nandito na ako. Para sa? Lunch break. Ayan, nagluto lang tayo ng beef steak. At napakaraming onion. Yan ang gusto nila No? Alam mo bang gusto ko sa onion medyo hilaw? Gusto mo ba yung medyo malutong-lutong pa yung onion? Yes. Pero syempre, magre-reklamo pa ba ako? Kakain na nga lang reklamo. Sige, kukuha tayo ng dyan, ng onion. Ito ko yung bagong tanim. Bagong pitas. Bagong pitas pala. Bagong tanim. Buto pa lang yun. Uy, paano ba tinataniman sibuyas? May buto ba? Wala namang buto ang wala sibuyas. palang buto, Paano nga ba Yun yata yung yung dahon mismo? Oo nga, Tapos mula sa dahon, bubunga ngayon yung sibuyas. Sinong nauna? Yung dahon o yung bunga? Parang ano ba to? Itlog o manok? Kain na muna tayo. Ang gusto mong kainin dyan? Meron tayo ditong halo-halo. Creamy halo-halo. Milky avocado. Saka mango bliss. Avocado? Pero tikman natin lahat. Ayan, kasi sobrang init na rin sa Japan. Kaya napabili kami nitong Luxuria Treats. Creamy halo-halo. Ayan, di ba dalawa yung binili natin. Tapos, avocado, milky avocado, saka mango bliss. Ayan, try natin. Una ko sa avocado kasi parang mali pa lang ako. Wow! May gatas! May gatas siya, mukhang masarap. Ito yung avocado, may gatas siya, may powdered milk. Mango! Yung mango bliss nila, may pure mango talaga. May jam? Tapos yung halo-halo nila, may ube, may leche flan, saka ano to kaya nasaan to? Coconuts? Oo, Coconuts. Parang coconuts. Tapos yun, syempre sahog ng halo-halo. Ayan, subukan natin. Sige, try natin. Dahil gusto kong kainin na unang Avocado. kainin ay kakainin una kainin. Ayan, gusto daw kainin na maayo yung Gusto daw niya tikman yung Avocado. Mukhang masarap Saka nung nakita rin to ni Yuna Chang, sabi niya, gusto niya yung avocado. Ay, ganun. Kaya, Sorry. ate kayo ni Yuna Chang dyan.
Malambot lang naman siya kasi para siyang Para shake, siyang shake. no? Na medyo Wow. ma-ice, ganun. Galing, no? Para siyang, instant halo-halo. Oo nga, no? Di-deliver na lang sa inyo, Oo. nakaganda na, no? Yes. Natatagalan ako sa'yo. Titignan mo lang itong halo-halo. Nag-freeze eh. Ayan. Yung halo-halo niya, ganun din, para siyang naging shake. No? Ang sarap. Ano ba tawag doon? Ice crush. Ayun. Para siyang ice crush. Sobra. Ma-creamy. Wow. Tapos sakto lang yung tamis. Ah, kahit kanino pwede pala yan, no? Tikman mo. Hmm. Ang saktong-saktong halo-halo na ito. Hindi yan halo-halo. Milky avocado. Milky avocado. Ay, oo nga. Hindi ka ba uuumay sa lasa niya, ano? Saktong-sakto lang talaga yung lasa niya. Yung tamis, saktong-sakto lang. Tikman natin to. May leche flan, may coconuts, tapos merong ube. Tikim. Ganun din. Saktong-sakto ang tamis. Saktong-sakto? Saktong-sakto yung tamis. Masarap pa. Haluin na natin, no? Kasi inahalo naman Oo, talaga. kaya ang nga halo-halo yan eh. Siyempre habang inahalo mo yan, kikis ko. Habang naghahalo-halo ka, Mag-iba na yung kikis ko lasa mo. yung leki-leki mo. Para sakto yung tamis at alat. Sa sobrang creamy, ma-creamy eh. Parang na siyang ice cream. No? Ang sarap. Kaya naman sa mga kababayan natin na nandito ngayon sa Japan, ayan, kung gusto niyo masubukan ang Mango Bliss, Milky Avocado, pati na rin yung Creamy Halo-Halo. Ayan, visit nyo lang yung kanilang Facebook page, ang Luxuria Treats by JS. Meron din sila ritong cheesy ensaymada at marami pang iba. Ayan, nakapasok na pala si Mama Aya uli. Nakabalik na siya ng trabaho. Ako naman, nag-aantayan lang ako ng oras kasi 1:45. Pupunta ako sa school ni Yuna Chang. Meron silang tinatawag na, ano bang tawag doon? Ito. Bibisita yung mga magulang doon para tingnan yung mga batang nag-aaral. Bihis na muna ako, tapos punta muna ako sa school ni Yuna Chang. All goods na, papunta na ako sa school nila Yuna Chang ngayon. Palabas na sana ako ng bahay nang biglang umulan. Dapat titingin tayo ng sasakyan. Mukhang hindi na natin matutuloy yun. Wala. Ayaw talaga tayong bigyan ng chance ng ulan na makalabas. Kasi mukhang hanggang mamayang gabi na tong ulan na to. Sige. Pakita ko na lang sa inyo yung mga parang natitipuhan kong mga sasakyan na gusto ko sana. Ayan, katulad itong Toyota Esquire ng Toyota nga. Parang kasing laki lang din siya nung dati kong sasakyan, yung Honda Stepwagon. Or kaya, pag gusto ko naman ng medyo malaki-laki na, yung Toyota Alphard. Actually, isa to sa mga top list ko ngayon na sasakyan. Toyota Alphard. Tapos, pwede rin sana itong Toyota Belfire. Kaya lang, mas malaki siya. Parang ito ata yung pinakamalaki ng Toyota ngayon, yung Toyota Belfire. Sobrang luwag niya, sobrang laki ng mga upuan. And ayun, maganda siya sa family talaga. Or di kaya itong Toyota Prado. Ito, isa rin to sa mga nagugustuhan ko ngayon kasi alam mo yung mga tipo ng mga para kang congressman dito na kahit nasa Japan ka, mukha kang congressman man lang, di ba? Pero kung i-compare mo siya dun sa mga tatlong unang nasabi ko, mas malalaki kasi yun. Ito kasi parang 7-seaters lang ata ito. Pero maganda lang yung build niya para sa akin. Ayun, tapos ang gusto ko sana talagang sasakyan sa susunod, kulay puti na. Kasi medyo nato-trauma ako sa black car. Siguro nung last time kaya rin ako nabangga kasi hindi niya masyadong nakita yung sasakyan ko dahil nga itim nga. And yung time na yun, umuulan pa.
Pakita ko lang sa inyo itong binili nating dashcam kasi marami nagtatanong ano daw ba yung binili kong dashcam dun sa sasakyan ko yung nabangga. Kasi sobrang linaw daw po ng camera. So, ito po ay binili ko sa Pilipinas nung umuwi kami nung February. Bumili ako ng dashcam kasi sinuggest nga sa akin ni Emil, yung kapatid ko, na kuya mag-dashcam ka. Kasi hindi naman natin alam ang aksidente. So, yun, at least may dashcam ka. Ito yung ni-recommend niya sa akin na nabili sa Shopee. Itong DD-Pi. Ayan. DD-Pi. Sobrang linaw niya. Tapos may English na rin siya. Kaya magandang gamitin din. Tapos ito namang ginagamit ni Mama Aya na sobrang linaw din. Na nabili ko naman sa Amazon. 70 Mi o Nana Jumai Dashcam Pro Plus rear cam set. Ayan. Parehas siyang may rear cam. May front and rear cam siya. Labas tayo. Samahan nyo ako. Pupunta lang ako ng convenience store. Kasi ngayon ay sahod day. So may sahod na tayo. Mag-withdraw lang ako ng sahod ko ngayon. Tapos yun, magabayad na rin ako ng mga bills. Mga bayarin natin buwan-buwan. Ayan, nandito ako sa Family Mart. Bumili lang din ako ng merienda. Ito, isa sa mga sikat na chicken nila, yung Pami Chiki. So, tatlo na yung binili ko. Isa sa akin, sa kay Lina Chang, sa kay Kuya EG. Kasi gusto rin nila ito eh. Tapos, soya milk. Yung paborito kong soya milk. Maganda sa katawan to. Tapos, nagulat ako, meron ditong pindang mais. At napakamura lang. 108 yen lang siya. So, gagamitin ko to sa pang bulalo or nilaga. Or iihaw ko yung dalawa. Yan. Matutuwa si Mama Aya nito. Gusto niya yung mga mais na inihaw. Kaya kainin ko lang yung merienda natin. So, nagbayad na pala ako ng mga bills namin. Pakita ko sa inyo kung magkano lahat ng binayaran ko ngayong buwan na to. Ayan, kwento ko sa inyo kung magkano yung mga binayaran ko ngayong buwan na to. Kasi meron pa rin mga nagtatanong, gaano daw ba kamahal talaga ang cost of living sa Japan? So ito po yung mga binabayaran namin para magkaroon kayo ng idea or mas maintindihan nyo po kung bakit mataas ang cost of living din sa Japan. Una ho, sa sinasahod ko, nade-deduct po is 40,000 yen. Bakit 40,000 yen? Kasi binabawas na po rin yung pension, binabawas po rin yung health insurance, binabawas din po dun yung residence tax, tapos binabawas din po yung work tax or work insurance. Unang-una yung pension, siyempre kapag tumanda ka, at least kahit papano may marireceive ka. Tapos yung sa health insurance naman po, so kung sakaling may magkasakit sa amin, hindi namin kailangan magbayad sa hospital or sa clinic ng sobrang mahal. Kasi dito po sa Japan, kapag may health insurance ka, 70% po ng magagastos mo sa hospital ay babayaran po ng government. Tapos 30% na lang po yung babayaran mo. Yes po, may binabayaran pa rin kami 30%. Pero kung iisipin mo, hindi na ganun kabigat. Tapos pagdating naman sa mga bata, kapag may health insurance po kayo, libre po lahat para sa bata. Tapos yung residence tax naman po, binabayaran nyo. So dahil dito tayo nakatira sa Japan, may bayad po ang mga residents dito. Kahit ibang lahi ka or Japanese ka, nagabayad po ng residence tax dito. So, yung work insurance naman po, tinatawag na po yuhukin.
magagamit mo yun once na halimbawa natanggal ka sa trabaho or umalis ka sa trabaho, pwede mong i-apply yung insurance na yun at meron kang marireceive na pera habang wala kang trabaho, parang ganon, habang naghahanap ka ng trabaho. So yun yung nadideduct sa sahod ko, automatic yun. Tapos pagdating naman sa akin ng sweldo ko, ito yung mga binabayaran namin. Yung ilaw namin ngayon umabot ng 10,000 yen. Yung tubig namin ngayon, every 2 months ang bayad nito, 9,000 yen. So, ibig sabihin sa isang buwan, umaabot kami ng 4,500 yen. Sa gas naman po, 8,000 yen. So, mahina pa po yan. Kapag winter season, ang lakas po ng gas namin dahil yun yung ginagamit naming pang heater sa tubig namin para uminit yung tubig namin. So, 8,000 yen ngayon dahil summer season naman. Yung renta naman po sa bahay namin, 45,000 yen monthly. Yung sa ketay or sa cellphone namin ni Mama Aya, dahil naka-line po kami, maabot siya ng 23,000 yen. Tapos yung 6,000 yen naman dun sa wifi namin sa bahay. So total ng 29,000 yen. Tapos yung sa car insurance naman po ni Mama Aya, 7,000 yen. Tapos dahil pumasok ako ng gym, ayan, 7,500 yen yun. Tapos yung ibang insurance pa na kinuha ko, ay 7,500 yen. Yung ibang insurance na yun, if ever na magkasakit ako or kailangan ako ma-hospital, ayan, kahit pa paano meron akong matatanggap para sa pamilya ko. Kasi syempre hindi ako makakapagtrabaho. So kahit pa paano masusuportahan ko sila. Ayun, tapos yung food allowance naman po namin, sabihin na natin umabot po ng 50,000 yen a month. Ayan. Wala pa po dun yung mga kung sakaling lalabas kami, papasyal kami, wala pa po rito. Bihira naman din yon, kaya hindi ko na po sinama. Tapos, siyempre, ang pinaka-importante, yung school ng mga bata. Ni Yuna-chan, 6,000 yen. Tapos, si Kuya Eiji naman, 15,000 yen. Hindi po nila tuition fee yun dahil nasa public school naman po sila. Bayad lang po yun sa other charges or like pagkain, lunch allowance nila Yuna-chan sa school, tsaka ni Kuya Eiji. Yun. So, umabot ng 234,000 yen. So, 84,800 pesos. Ang binabayaran namin monthly. Na kailangang budget namin monthly. Kahit paano, malinaw na sa inyo kung bakit po mataas ang cost of living sa Japan. Actually, tipid pa po itong ginagawa namin. At hindi naman po kami maluho ni Aya. Lalo na hindi naman kailangan. Yun. Paano pa kaya kung maluho ka, no? So, kailangan mo talagang mag-double job or kailangan mo ng iba pang trabaho. Na-excite tuloy ako dito sa mais kasi first time ko makakita ng gantong mais na sobrang mura, 108 yen lang. Ayun, oo nga pala, sa mga convenience store po kasi dito, nagtitinda rin sila ng mga gulay. Gulay, prutas, ayan. Kaya pag pupunta kayo rito, silipin nyo yung mga convenience store, meron silang mga ganito. At medyo mura pa kasi galing talaga sa mga farmer. Direkta talaga sa mga farmer talaga. Ayan, bago nga pala ako umuwi, ayan, magpapadala muna ako ng pera para kay Mama sa kay Lola sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong kung ano yung paraan ng pagpapadala ko ng pera sa Pilipinas, ayan, subukan nyo itong aking ginagamit ngayon, yung PayForex. Sobrang ganda ng remittance service nila rito. Kasi sobrang mura lang ng kanilang remittance fee. And alam niyo ba na kapag ni-download niyo yung PayForex gamit yung itong QR code ko or yung aking referral code, makakatanggap kayo ng 2,000 yen tapos libre pa yung unang padala mo. Kaya sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Japan, download nyo na itong PayForex. Ayan, gamitin nyo lang yung ating QR code or yung ating referral code para makareceive din kayo ng 2,000 yen. Ayan, so pauwi na ako. Nakapagpadala na ako and nagamit ko na rin yung free padala kasi ngayong araw na to free padala ang PayForex. Free padala ibig sabihin wala tayong babayarang remittance fee. Kung ano lang yung ipapadala nating pera, yun lang yung babayaran natin. Kaya naman talagang nire-recommend ko talaga sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Japan. Tapos kwento nyo na rin sa mga kamag-anak nyo rito or mga kaibigan nyo. Ayan, pakita nyo lang tong QR code natin. Kumbaga natulungan na kayo, nakatulong din kayo. So dahil nga sahod day ngayon, lahat masaya, di ba?
masaya yung mga binayaran natin bills, and masaya din yung pamilya natin sa Pilipinas kasi nakapag-share tayo ng konting blessing sa kanila. Tapos syempre pasasayahin ko naman mamaya yung aking pamilya dito. Ayan, pakakainin ko sila mamaya ng dinner sa labas, ng masarap na dinner. Bakit ganun, no? Kahit na yung sahod natin dumaan lang sa palad natin, tapos yun, nawala na. Pero masaya pa rin tayo kasi napapasaya natin yung pamilya natin. Siguro ganun talaga tayo, mostly tayong mga Pilipino. Sobrang matulungin tayo sa pamilya, and kahit mahirap ang buhay, ayan, nagtutulungan pa rin tayo. Talagang napaproud talaga ako sa mga Pilipino, lalo na yung mga kapwa nating OFW. Ayan, saludo po talaga ako sa inyo. Ayan guys, di ba rin dito na kami ngayon sa labas sa restaurant na kakainan namin. Magyayakiniko kami ngayon, di ba kuya? Ayan. Ayan, kapag may sobra tayo sa sweldo, ayan, isa sa mga request nila, yakiniko. Lalo na si Yuna Chang, saka si Kuya Eiji, gusto ng mga ihaw-ihaw. Ayan, kain na muna kami, and salamat sa pagsama nyo sa video na to. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na video.